Maayong adlaw din nagatnon aniya kita karon aron pagasaksihan nagipahigayon nga panagpulong sa Provincial Project Management and Implementing Unit or PPMIU TWG alang sa pagsubay sa mga proyekto luyos sa Philippine Rural Development Project or PRDP. Padayon ang paghanay sa mga dokumento alang sa pag-implementar sa Sub-Project 1 nga concreting of Sereng to Plaridel FMR Farm to Market Road nga magasukod og 9.4 kilometers ug mukantidad og 341 milyones nga sa pagkakaron gipaabot na lang ang issuance sa no objection letter or null 1 para ma-procure ang maong proyekto. Kini atol sa gipahigayon nga Provincial Project Management and Implementing Unit or PPMIU TWG or Technical Working Group meeting sa pagpanguna ni Provincial PDC and PPMIU Head George C. Daligdig LPT niadtong Pebrero 14, 2024 sa Provincial Peso 40 San Jose PDI. Lakip sa naisgutan sa maong panagpulong ang mahitungod sa pagprepara sa mga dokumento sa umaabot nga Sub-Project Appraisal and Review o SPAR para sa Sub-Project 2 nga Garcia to Santo Niño Libho FMR nga magasukod og 4.5 kilometers ug mukantidad og labaw 271 milyones. Sub-Project 3 Upper Laguna to Stinian FMR nga magasukod og 3.4 kilometers ug magkantidad og labaw 101 milyones ug updates and I-Build, SES, FS, EFA ug uban pa. Ipatawag nato ning PPMIU Technical Working Group meeting para maisgutan nato ang update sa ato ang mga proposals para sa PRDP Skill Up Project sa Province of Dinagat Islands. Una-una gisgutan nato ang update sa sub-project number 1 which is kining concreting sa Sereng to Plaridel Farm to Market Road nga nagsukod ni siya more or less 9 kilometers with an indicative cost nga 341 million plus. Ang update ni karon is nagulat na lang ta sa issuance sa no objection letter from the national office. Then once nga ma-receive nato ni siya nga document, magsunod-sunod na dayon ang capacity building sa ato ang mga component unit, ang ato ang procurement, i-train na ta kung unsaon nato pag patigayon ang activities para pre-implementation activities ani mga projects. So sa latod nga pagka-istorya, ang ato akibaling ginahimo na lang karon is nagulat na lang ta tungod kay everything is complied na. Nasitol na po nato tanan ang mga ginagmay nga mga concern sa ubos. Hopefully kini nga projects matuloy-tuloy na ni karong first semester para masugda na siya dayon ato gina-expect nga makahatag ni siya og dako kayo nga kalambuan o epekto sa labi na gyud sa subject ng mga LGUs ang Basilisa o Plaridel or ang Libho wherein mag-traverse diri ang maong dalan. So ang gina-expect nga mas mapaspas ang ato ang activity, agriculture production diri nga area, mapabos na to ang production, ang atong tourism, ang economic activities para mas muangat ang panginabuhian sa atong mga communities. So atong gipangisgutan karon ang mga activities kay baga-baga nga mga dokumento ang angay nato nga i-comply nya nginahanglan siya og early preparation sa team. Gilangkuban ang maong panagpulong sa mga nagkalaing-laing departamento ug ahensya sa probinsya sama sa Provincial Engineering Office or PEO, Office of the Provincial Agriculturist o OPAG, Provincial Information Office or PIO, DENR, MGB, PCA, DAR ug uban pa. Para sa uban pang detalye, kanunay lamang magsunod sa official Facebook page sa PIO Dinagat Islands. Alang sa Dinagat News, kini si Lawrence Menidia reporting.